Magandang oras mga katiyats. Meron tayong bigyan ng partial analysis at very quick analysis ng palagay ko ay treasure marker. Ito napakaganda na pagkagawa na bato. Parang tower siya, no? At meron siyang see-through na butas. So, pagpasok mo malaki and then merong maliit. Ayan, so ano sa tingin nyo? Atin muna Tapos lang mga pakinggan idol. ang ating Ning katiyats. uban, i-scroll rata. Naday ko diri sa pusong bato dol. Ano pusong bato na mo diri dol. Indot tayo dol taas kayong bato. Ano mga idol? Okay, so napakataas nga na bato. At sigurado kung may naggawi diyan ng mga Hapon na balak ng sumurrender ay siguradong gawing marker ang bato na yan ng kanilang item. So mayroon ditong video rin ni Katiets. Ito yata yung gilid ng bato, hindi natin tiyak kung parte ito ng yung parang tower na bato. Pero meron ding mga pwedeng ginawa yan na mga signs. Nagturo pa itaas yung isa eh. Okay, so atin na ito gawan ng partial analysis kasi maganda rin siya na marker. Alright, bago tayo magpatuloy ay mag-shoutout muna tayo kina Aris Albay, Glenn Mario, kay Rogelio Cortez, Pangus, Sylvester, Jerome Mendoza, Elmer Luzano. Shoutout din kay Jazz Pascual, Benz, kay Ruli Van Waco, kay DJ Dungkas, Romano Bulikyo, Jima Aday, Annalyn Colano, Mark Jonas Ispra. And also shout out kay Ruel Floreta, Abdul Yam, Melvin Balucos, kay Bong RL, kay Ruki Ganados, kay Jack SR, and also kay Ronnie Clasio, Marites Aragua, Ian Lloyd Dalisay, Edwin Halurin, Nelson Datang, and lastly kina Angel Monton, Jacobo Camero, at kay Kim Tampos, at sa mga hindi nabanggit na pangalan, shoutout sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy sa ating quick analysis. Alright mga katiyats, magandang buhay at magandang oras sa lahat. Umpisahan natin ang ating quick analysis sa mga pinadalang marker sa atin. So ito yung una na nasa video. Kudos sa ating ka-TH. So ito yung sinabi niya na napakataas daw ng ng bato na to. At kung tingnan natin, meron siyang napakalaking butas na entrance. Pero pagpasok yata ay itong kulay puti, ito yung butas na meron kang matatanaw sa unahan. So parang merong bintana na maliit oh. Okay, so kung atin ito, atin side view. Okay, so kung side view ito, parang ganito. Ito yung entrance dito. And then ito bali yung hollow. Ayan. And then meron siyang maliit na butas na parang bintana. So ito yan. Butas siya na true and true. So pagpasok mo dito sa entrance ay estimate ko dyan ay nasa 3 meters yata to 4 meters ang area. Ang luwang, ang laki ng loob niyan at 3 by 3 meters or 3 meters in diameter. So ito yung pagpasok mo, pwedeng makatayo ka dyan and then masilip mo tong butas. Ngayon sa Yamashita Treasures, merong importansya ang butas na yan. Meron akong napasok na napakalaking tuog tree noon at sa loob ay maluwang at meron siyang bintana na bilog. At ang bintana na yon ay, kaya nga bintana, yun ay diyan ka titingin. At kung anong makita mo sa unahan, ano ang pinaka-straight na paningin mo, ayun yung area na pwedeng hukayin. Okay, so hindi lahat ay ganun ang kahulugan pero
Isa yon sa mga kahulugan ng ganito. So ang treasure kanina may pinakita siya ng mga sign sa bato. Hindi natin alam kung ito ba yung na bato. Merong arrow na nakaturo pa itaas. So itong itaas, merong sikreto yan. Kapag merong bato diyan na malapad na tinakip, nakalagay sa ibabaw na malapad lang na bato na parang takip. So yun lang yung yun yung buksan, yung kung may bato nakapatong diyan, tanggalin, ihulog sa baba. Siguraduhin na walang tao bago ihulog. Meron kasi mga tinatakipan. Meron akong nakitang ganyan na nagaganito dito sa amin sa isla. Merong mabilog na bato sa ibabaw na nilagay at nang ihulog yun ng nakakita ay merong butas na may nilagay na mga alahas dito. So hinulog lang yung bilog, ang laman ay sa baba. Merong butas na paglagyan ng alahas. So pwedeng dito yan sa ibabaw. Yan yung pinakauna kasi mataas siya. Pwedeng ang ibabaw ay nilagyan. So yan yung ating una dyan. Ang ibabaw ay nilagyan. So tingnan lang ang palibot ng bato kung merong mga sign na nakaturo pa itaas. Tulad ng arrowhead na nagaganyan. Mga arrow. Kahit kanji na up. So kanji na up, pag ganito eh. Yung sign na kanji na up. Yan. Baliktad siya sa down. Ang down naman ay ganito. Ang up naman ay ganito. So, unang analysis natin, merong nilagay sa ibabaw niyan. Nakasuksok lang yan. Tinakipan ng bato. Well, ito na yung ating pangalawa sa pagganap dyan ay tumayo ka at silipin mo ang butas or kung mababa yan na butas ay upo ka and then silipin mo ang butas diretso. Ayan. Halimbawa, ang paningin mo ay pababa. Halimbawa, ang butas na ito ay pababa, nakaganon. So, ang paningin mo rin ay pababa, gaganyan. So, tingnan lang kung anong aabutin ng paningin mo at lagyan ng tusok doon sa unahan. Lagyan ng marker ng pole, plug pole or kung anumang itusok nyo. Kung anong nakikita kapag tingnan nyo ang butas na parang bintana dyan. Yun yung tinatawag na mga peephole. Malaki nga lang na peephole yan. Ayan, so ayan, malaking bilog ang entrance and then peephole, sintruhin lang yan sa paningin. Parang sniper, di ba? Parang rifle scope. Rifle scope na may crosshair, nagaganyan, no? So ito na yun, kung saan tatama sa lupa ang paningin nyo, yun yung area na i-test dig. Test dig lang kapag merong mga bagay na gawa ng tao sa 2 meters deep, yun na yung panahon na laliman nyo pa ang hukay. Hanggang 7 meters ay meron ng makukuhang mga giveaway. Alright, so meron pa akong isang idagdag dito na hindi kasama sa video ni Katiats. Ibang may-ari nito na picture. Ito. Bakit ko nasabi na treasure marker ito? Well, ito kasi ay tinapyas yung mga gilid. Nakita nyo, hindi yan natural kasi tinibag siya, bagong tibag lang oh. Hindi yan million-year-old na tibag. So noon siguro nagaganito ang itsura nito at din tinanggal to ng mga portion ito. Ayan. So nagmistula na siyang pyramid. Eh siyempre mahirap na pormahin talaga yan na pyramid. So hanggang diyan lang
ang nakaya nilang pagpurma sa bato. Parang pyramid lang. So kapag mga pyramid rocks, kahit na walang mga marka dito, di ba? Kahit walang mga marka, ang pyramid rock ay treasure under symbol. Dito parang ano to kanina pag naghanap dito ng mga kanji, ito parang ganito. At merong tatlo dito na ito. Apat pala. Ayan, so nag-test dig sila ka-TH dito. Meron siguro silang nakitang sign dito sa ito na side. Baka may sign diyan. Hindi natin makita sa malayo eh. At pictures. So bakit kaya nag-test dig sila ka-TH dito? Alright, so una na i-detect nyo ang loob ng bato. Kasi minsan, kapag mga ganyan ay treasure inside the rock at hindi siya treasure under the rock. Okay, martilyuhin lang ang mga gilid ng bato na ito at kapag tutunog ay pwedeng hollow rock treasures. Okay, so ito naman dahil sa yan, kapag maghukay kayo ng malaki dito sa gilid, ay may tendency na matumba siya. Kaya ang hukay nito ay tinawag namin na ilaga butas eh. Butas daga lang, yung kakasya lang ng tao para hindi ang bato babagsak. So kung ating anuhin yan, tingnan sa section drawing, so nagaganyan yan. Kapag hukayin natin ng malaki ang baba, ay babagsak ang bato, di ba? Babagsak. Kaya ang hukay natin ay 1/4 lang sa lapad ng base ng bato. So ganito lang ang hukay. So mayroon pang matira dito na ito na portion, no? Na solid. So hindi babagsak ang bato. Pero kapag malaki ang hukay nyo, may tendency na babagsak ang bato at baka madisgrasya pa kayo. Kaya hukay ilaga lang, ganito lang. Maliit lang and then papunta kayo under. Ayan. Siguraduhin lang na kung gustong makasigurado ay lagyan nyo ng tukod. Kahit mga niyog. Poste na niyog, di ba? Marami yan. Tukuran dito, ito. Magpaputol kayo ng ng niyog, so tukuran, ganyan, tukod. So ito na yung inyong hukay, hollow na yan. So dahil may tukod na ay secured na ang bato. At meron pang natira na lupa yan. Okay, so meron tayong pangatlo, ito naman, napakaganda nito. Parang ito yung sinabi ko kanina na yung nasa isla na may nakapatong na bilog na bato sa isang bato na meron pala sa baba niya nakasuksok na small treasures or small stars. Ito naman ay parang siya eh. Parang turba ng Bombay, di ba? At ayan, klaro naman natin na pinatong lang talaga Paano kaya ginawa yan? Ayan kung may higantid yan, itutulak lang yan, gugulong na yan eh. Para siyang turban ng Arabo, di ba? Nagaganon. Ito yung ulo ng Arabo. Alright, so sabi ko kanina parang ganito na pinatong lang at ang item ay nasa dito yan ang item sa itong na ganito. So dito sa baba niya ang item. Ngayon, paano kukunin yan? Talagang gugulong yung bato kung gagalawin yan. So ang unang gawin diyan dahil bilog ito ay tingnan muna ang bato. I-detect ang bato kung merong laman ang loob.
Kasi napakalaki niya eh. Pwedeng merong treasure inside the rock. Kaya tingnan lang yung palibot kung merong mga marka diyan na halimbawa triangle, halimbawa bilog na may dot, triangle na may dot, square na may dot. O kung ganon ay pwedeng merong laman ng loob. Treasure inside. O kapag ganito na simbolo, kapag merong nakamarka na ganito, treasure inside the rock yan. So napakaganda nito kahit ako kapag hapon ako noon at meron akong ibaon, gawin kong marker ito. So pwedeng marker lang din yan at wala dyan, wala sa baba, wala din sa loob. At pwedeng nasa palibot lang niya ang item. Kaya kailangan talaga na hanapin niyo muna ang mga signs and symbols na nakaukit sa bato para malaman niyo kung mayroong nakaturo sa malayo. Ayan, so pero ito naman ay sabi ko na kapag may hapon na napadaan dyan and din meron siyang itatago, sigurado itong bato na to ay gawin niyang treasure marker ng kanyang ibinaon. Alright, so yan lang ang ating partial analysis mga katiyad sa inyong mga treasure signs at sana nakatulong at nakadagdag sa inyong sariling analysis. Ako'y magpapaalam na. Maraming salamat at sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Malaking tulong. Hanggang sa muli. Paalam.